Morning, good day, magandang morning. So ayan, at ito, welcome back sa Timuting Channel. So ayan, magandang maing hapon yun ang tanan or maing buntag. So depende sa area. So ayan, buenas dias ano para sa mga Chabacano. So ayan, sa Zamboanga City. So location nato sa Zamboanga City. So ayan, ito meron ako i-share sa inyo. Isa na naman tong padon power amplifier, 1800 watts. So ito galing na sa ating customer. So from Cagayan de Oro ata to. So ito plug natin para malaman natin yung problem. So sabi niya walang power ano. So di ko alam kung saan to ang ginamitan nila dito. So ayan, walang power. Although nagki-click yung relay or yung sub start sa loob, pero walang power. So ito yung aalamin natin, baka yung transformer nito. So ayan, wala tayong ka-power. So ayan, 4 channel no, 1800 watts per channel. So di natin alam kung anong nilo dito. So open natin. So bago natin to i-open, baka hindi ka pa nakasubscribe dyan mga lods ano. Ay inanyayahan kita pa subscribe sa Timuting Channel. At pakihit na notification bell at ilagay sa all para laging updated. So i-rebuild din natin ang transformer nito, kung pure copper ba or hindi. Kasi yung price nito is nasa around 18,000 plus lang ano. So accept na natin kung hindi man siya pure copper or aluminum coated or kung ano pa man yan or alum siya, ay swak lang din sa presyo kasi nga ay mura lang din naman to na 4 channel. So ayan mga lods, open natin. So tignan natin kung transformer ba ang sira nito or meron pang ibang ano. Tingin ko medyo matagal na ito sa customer kasi ano na siya, medyo may mga gas na siya. So yun, tanggal na natin. Yun o. Oops, ano yun? Washer. So yun, umiilaw yung ano niya oh. Patayin natin yung ilaw. May ilaw naman siya. Nag-power naman yung board, pero hindi nag-andar yung ano. Pero naka-protect ata siya. Yung ilaw ng mga yan. Yan oh. So umilaw siya. Pati ata sa ilalim. Pati din sa ilalim mga lods. Wala namang sunog sa fuse. So check na lang natin kung may voltahe pumapasok dito sa ating transformer. Saan yung tester natin? So yun, makikita nyo na ngayon. Tanggalin natin yung main amp oh. Papakita ko sa inyo. Pero yung nakalagay sa boards mga lods oh, 1600 watts. Itong kada isa ata sa 8 ohms. DC DC tayo, DC. Kita ba? Ganyan na lang. Check natin. Dito tayo sa fuse. Tignan natin kung may voltahe. So meron tayong 100 to rail. Kabila 102 din. Laki ng kanyang transformer. So dito tayo 3 tier to ano? 3 tier to mga lods. So itong kada isang wire oh, per channel to kasi apat yung out niya, wire out, apat din yung ano sa baba. Nandun sa ilalim yung ano, yung ibang channel. Dito tayo sa black maglagay. Tignan natin. So mayroong 51, 104 at 157. Yung pinaka high rail 157.
Then pag rail to rail, meron tayong 316. So lakas ng lods. So 316 volt. Second rail, medium or mid rail ay 209. And then yung low rail or pinakamababa na voltahe ay 156. High rail or pinakamataas 316. So ang taas mga lods. So meron siya pero hindi nag-activate yung ating blower. So check natin kung bakit, anong nangyari. Saan nakakonek ang blower? Sa pinaka ano din ata mismo, sa pinaka main amp din nakakonek yung blower natin. Problem natin is naka-protect. So may power supply yung board natin. And then dito. Yung supply ng ating ano. Grabe yung pagkaano, ang linis ng pagkatali mga lods. Nung mga wire oh. Linis tignan. Check natin kung may supply itong sa ating pan. Wala mga lods. Nawawala. So yun, meron tayong 23 or 24 volts sa ating supply ng ating sa back panel. Meron tayong 25. So yun, meron tayong 51 DC. Then ano pa bang supply ng transformer? So yun na lang ata. So ang ano ko dito is walang power itong ano natin. So try natin tanggalin itong mga board. Check natin. So nakiklik yung relay pero walang power sa front panel. So first time to na may ganitong sira Saan ang screw nito? Tanggalin muna natin dito. Kasi nangingiliti ito yung ng capacitor. Wala pa naman silang bleeder, walang nilagay na bleeder So yung ano niya, yung laman pala, pang pang 4 tiers mga lods meron pa siyang extra na dito sa capacitor Ito dito. So dito meron pang extra na pin, input, AC input para sa ibang supply. At saka yung dito yung kanyang meron pang extra na dalawa. So pang na talaga. Pag meron pa yan, powerful na talaga. So itong una natin tanggalin. Sana ito? Pinaka-screw sa patong sa ilalim ata. Check natin sa ilalim. Wala din dito. Galing bigat. Sa tingin ko parang tanso siya mga lods. Check natin to unang board. Ang ano ko dito, bakit mababa yung voltahe na pumasok dito? Check nga natin kung may continuity itong mga fuse. Meron naman. So, ito ay input, pinaka-input. Ito
Dito galing yung sa ating natin. Ito yung sa bridge na, no? Bridge. So, paano ba tanggalan ito? Ipata tanggal. So, sa side pala yung tanggalan ng heatsink. Tapos ito nitanggalin dito, oh. Kasi buo pala ito matatanggal. Tanggalin muna natin. Ingay yung aso natin, inubo. So yun, natanggal. And then may screw ata to sa ilalim. So ayun, may screw sa ilalim. Bakit kaya nakaprotect ito? Okay naman yung fuse nya, no? Hindi naman bumigay. Okay, saan kaya may problem dito? Need pa natin matrace. Oops, meron pa. Meron pa pala. Lahat pala yung tanggalin. So yun. Napaharang pa ata. Tanggalin muna natin to. Metal na to. Pati itong mga cable tie. Ganda ng ano, yung pinaka wire niya, oh, ginamit nila, oh. Yung manipis lang yung ano, balat. Meron pa. Yan pa nakalap. Yung sa ilalim. So yun. Tanggalin muna natin itong mga input na to. So ayun. Ano pala to siya, mga lods? Hindi pala siya MOSFET. Ano pala siya? Transistor pala. So ngayon ko lang na ano, kasi yung unang vlog natin hindi naman natin yung pwede i-open. Yung pinakauna talagang upload ko ng PX18. So hindi natin pwede i-open kasi nga ay baka may warranty pa, no. Sa ilalim yung ano, kahinang pala yung solda nito. Nakasolda pala yung output ng speaker. Tanggalin muna natin.
kaya pala tinawag class TD ito. May halong SMD transformer. So hindi pa mainit yung solda natin, hindi pa natin matanggal. Or itong ano lang tanggalin natin. Ito na siguro. Dikit lang din natin ulit pagka ibalik na natin. So baka magustuhan yung video natin mga lods, ano? Pa-like naman dyan. At don't skip ads mga lods. Yan na lang yung tulong sa ating channel. Oops, mayroon pa, may tigas pa man. Matigas pa. Tanggalan natin lahat ng screw. Ito palang ano, sumasayad sa pinaka. So, yun. May ground din pala nakahinang. Wala din ni Dali tanggalin. Lang ya. Check natin yung mga transistor nito. Yung sa kabila, ito yung tanggalin natin. Ganun din, tinanggal din natin. Ito na yung pinaka main amp nya. Ayan, post ko lang at may nag-chat sa atin. At nahanap natin yung salarin kaya walang power. So ito walang hindi nasunog pero namatay. So 0.22 ohms na 1 watts ata o 1 watts. So tegok, wala nang reading sa tester. So supply ito ng ano, ng itong yellow supply ng relay at saka yung dito sa front panel. Supply niya no. Supply ng ating dito sa relay sa ating main amp. So may chat sa atin na naman. So ito papakita ko sa inyo yung main amp niya. So sa tingin ko mas maganda pa ata yung PX1 850 mga lods kumpara dito ano. So ito. So naka 8 pairs lang siya. Kala ko to mas pet to nung una kasi yung sa picture ni Madam hindi ko masyado maaninag yung ito. Hindi masyado maaninag. Kala mo class D. So class T kaya pala tinawag class T dito. So ayan at ayan C5200 lang yung output transistor. So buo lang ito. Tinester ko wala namang leak, walang DC out. So yun pala yung ano, hindi nagki-click yung relay ng ating para doon kaya hindi umilaw. So ito yung kabila naman is 1943. Ayan 1943. So ayan, okay lang din naman kasi naka 3 tiers siya kaya malakas pa rin. Kaya pala nila kaya mag-drive ng ano ng 2 ohms kasi nga yung supply niya is 3 tiers. So hindi na natin kailangan kaskasin mga lods. So alum yung ano niya. Kitang-kita sa kulay aluminum. So, pero ano na lang natin kaya. Sige, pagkita ko na lang sa inyo. Sana yung natin cutter, pinakamalakas na cutter. Wala dito Dito lang yung kanina.
So ayan, kasi natin dito lang tayo banda sa dulo kasi medyo manipis-nipis yung cover. Kasi pag dito siksikan na yung plastic. So ito, ayun, namuti agad, hindi pa nga natin na talaga. So puti siya mga lods. So alum. So yan, puti siya mga lods. So, hindi siya yellow. Kulay gold yung pagkaano natin. Hindi na focus yung cellphone natin. Focus muna natin sa langalayo. Then zoom lang natin. Ayan o. Puti siya mga lods. So alum. So ayan, may mga ganito. So alum yung transformer. Kaya pala sinabi ni madam na kahit ito ay alum din yung nilagay nila, no. So ayan, hayaan nyo na. Mura lang din naman. At sulit din naman kapag binibili nyo. So ito pa lang yung tingnan nyo, may pumunta naman sa atin, nasira, pero hindi naman nasunog yung main amp. Yung nasunog is ito lang. Wala naman sunog, namatay lang talaga siya. Ito yung tinatawag na fusible resistor, kasi 0.22 fusible siya. So ayan, palitan ko muna to, and then testing natin kung may power na to sa front panel. Lods, at naibalik na natin. So ayan yung pinalit natin, 5 watts na 0.22 ohms. So ayan, para kayang-kaya yung init, no. So yung may mga ganito, baka namatayan kayo, nawalan ng power. So ito lang yung palitan nyo. So nawalan ng power yung amplifier ninyo. So yung isa naka-connect din. So power natin, yung isa lang yung hindi ko na-connect, andun yung bakal eh. Ayan, may power na. Iyon, no. So ito naka-connect kasi, kaya yung D kaya may ilaw din. So ayan. So try natin ito ilagay. Lagay natin to. So yun, umilaw, no. So, check natin kung hindi ba yan mag-protect. Oops, may umusok. Ayun, umusok. Nasibak yung ating 0.22 ohms. So may problem ito. So may problem pa ito mga lods. Yun, sinunog yung natin. Yung nilagay natin na 5 watts. Ay, yun lang, hindi ko pala napansin. Sibak din pala ito, oh. Yan, oh. Hindi ko napansin. So, ito lang yung napalitan ko. Hindi ko pala napansin itong isang diode sa supply, ano. Defective din pala. Para sa sa ating dito sa back panel na supply. Ayun lang. So yan, palitan natin ulit. Pansin, sibak din pala yan, no? May crack. Ayan, makikita nyo. Ayan, may crack din, oh. Ngayon ko lang napansin kung di pa nasunog ulit yung resistor. So ayan, average diode na 3 ampere, ano. So ito, bakit kaya nasibak ito? So baka sira ang nito, so baka check na din natin yung transistor nya, regulator. So yung regulator pa naman niya ay LM3371. Nangangamoy, sunog.
Tamalas na palitan na natin. Ayan o. So, nangahawin lang tayo sa ibang board ng amplifier, yung chop-chop natin ng mga amplifier. So, ito palitan natin ng bago ulit. So, testing natin kung di ba masibak. Kasi nung pagkalagay na natin dito, saka siya sumibak, no? Kasi nung hindi pa natin ito nilagay, walang nangyaring sibakan. Nung nilagay na natin to, ng pagka-power natin, saglit lang, sibak agad. So, power natin. So, ayan, wala namang So, ayan, wala namang uminit, hindi naman pumutok. So, supply ng yun, no, ng pan. Ayan, gumana na naman yung pan niya. Saka yung relay natin. So, yung para dito. Then sa SPP niya, no, SPP supply at saka sa power blower or pan blower. Blower. Blower than blue. So, ayan. At balik na natin yan, no? Yung isang CND channel. So kala natin malaki yung problem, liit lang pala. So baka yung dun sa customer yung paggamit to, hindi stable yung kuryente, no? Sibak yung yung ating supply ng ating SPP at saka blower. So nilakyan na natin. So hindi man siya umiinit. So ayun, goods na ulit. So balik natin para makapag-audio test tayo. So, mga lods, at ito dumating na yung pangpalit natin. Ito na, ating PX18, no? Ayan. So palitan natin ito ng substart kasi na yan, may latak na din yan na sunog. At pinalitan lang natin yan kung ano na yung pinalit natin. And then ayun na yung mga sira. Andun din yung sa isa. Tanggalin natin yung blower niya. Kasi ito kasing main ampang may problem, no? So kaya yan. Lipat na lang natin to ngayon. So ayaw kasi gumana ng blower niya. Excuse me. So ayan. So, ito napadala ng spare si madam. Ito tanggalin. Lipat lang natin to ngayon. Ito, salpak na natin. Kasi ayaw itong gumana nitong dalawang blower. Ayun, kung nakikita nyo sa video natin, ayaw gumana, no? So ito lang yung isang channel gumana. Kapag nakakonect siya, nagpo-protect. So ayan. Ito, palitan natin substart. Ito yung substart ng ating PX18. So nandito na din yung supply ng ng blower, lahat, no. So ayan, pati yung sa sa buffer nandito na din. Yung sa likod niya. So ayan, salpak na natin. At nang may testing na natin kasi may buyer na ito. Natin. Ayan. Tali na din natin. So parang walang galaw. Parang pa rin. So ito, plug natin, naka-plug na yan sa series valve muna tayo, baka may problema pang iba. Ay at least safety yung natin, amplifier. So plug natin. So power on natin. Tingnan natin. Ayun, umilaw yung series valve natin. So nawala. So then, ayun. So gumana na din yung blower. Ayan, ito kasi pinalitan natin na channel, no? So ito okay din sa kabila. So ayan, goods na. Hindi na nakaprotect. So audio test lang siguro natin to bukas, no? Kasi gabi na tayo ngayon. Ay, napatay, sorry, natanggal. Yun, sabay na sabay. So ito yung sira. So ito, actually ito yung substart, okay naman to. Na-repair ko na to noong una. Sa video natin, no? So pinadalhan ko na lang din. Sabi ko padalan lang din ng substart para kung sino man makabili nito ay yung makabili nito ay wala, parang brand new pa rin, no? So walang ng repair. Kasi ito ni-repair ko na to, Pro goods pa to. Then ito kasi itong na to, ito yung main amp niya. So ang duda ko kasi nito, dito kasi nakakonect ang pan, itong pan na to. Ito kasi yung pan, pag hindi nakakonect ang pan, hindi siya nagpo-protect. So yan, dito kasi nakakonect, yan, may pinuntahan siya dito, nagdaan sa itong thermal, no, yung pan natin. Dalawa yung niya, supply. So yan. Tapos
Basta pag may ano siya, pag may pan, ano siya. Duda ko nito, may sira tong ano, yung tigabigay ng signal sa ating pan, ano. So, itong mga dito. Yung mga transistor. Ito, dito nakapunta ito. So, ito. Oops, yan. Punta yan dito. Tapos, pumasok sa lobat ng cellphone natin. Basta ito yung driver ng ating pan. So, ayan. Itong driver ng pan natin. So, ayan. Continue lang tayo bukas. Kasi, ano na, alas 11 na. So, di tayo pwede makapagpalakas nito. And then, bukas natin matesting. Mga lods, audio test tayo. So, ayan. Naka-power na yung ano natin. So, ayan. Ready na siya for audio test. Testing natin, pull natin. Control lang natin sa mixer. So maganda siya kasi meron siyang ano, LED. Huawei Remix. Copyright pala yan. Wala yung sang ilaw. Wala yung sang ilaw lang sa baba. Oh. Kagabi okay man to. Check na lang natin, baka nag-lose contact lang yung wire. Lakas talaga ng amplifier na ito mga lods. Kahit kunting pihit lang. Kabila na naman testing natin. Pause ko lang yung video natin. Continue tayo. So sira pala yung ilaw. Pinalitan natin. Nagbi-blink kasi siya. So, ayan. Ayan o. Parang naano yung ano niya. Hindi maayos yung pagka gawa ng ilaw, no. Nag-short siya dito sa body. Nagko-contact siya sa body ng ating amplifier. Itong pinaka ano, itong pinaka side na ito. Ayan o. Makikita nyo. Tabingi iba ah. So yan, testing natin ulit. Sa C at saka sa D tayo ngayon. So sa mga nagtatanong pala, itong ating padon na
mixer, no? XT12FX ay may mga nagtatanong kung ilang beats. So ang beats po nito ay parang 21 beats ata ito. Check ko lang ano. Sub channel. Ilang beats ba ito? Nasa ano to eh, ilang beats eh. Parang 21 beats ata to. Console. So yun, auto channel. 99 DSP effects. And then saan yung beats nito? Kasi pagkakalam ko parang 21 beats ata ito. Bits mga lods. Sorry. Ayan pala oh, nakasulat 24 bit 40 kHz. At may kanya-kanyang ano, phantom switch ano. So, in case gagamit ka ng condenser dito. So, ayan. Meron siyang sariling phantom switch. So, pindutin mo lang yung ganyan. So, hindi siya kagaya sa ibang mixer. Kahit yung mga branded. Pag pindut mo sa phantom, lahat na meron. So, hindi ka na makapag-plug ng mga, mga dynamic na microphone, ano. Yung mga moving coil. So, ayan. Ganda ng bass nito. Itong mixer talaga maganda yung ano niya, timpla sa bass niya. Buo. Ayan, testing natin ha. Ayan ang bass. Ayan yung bass niya. Ganda. Kahit wala kang kung pangbahay lang, kahit wala kang crossover, kung gusto mo gawing base yung isang channel. So dito, kahit dito lang din gawin mo siyang ano, no? So mag-line in ka lang ng dalawang input dito or kung kahit saan diyan. So yung isa gawin mong base, i-off mo lang yung ano, tweeter, mid, gawin mo lang siyang low. Parang ganoon din yung effects niya. So ayan. Ayan sa mga nagtatanong na ano niya, yan yung ano niya 0 to 9 hole, 10 to 19 room, 20 to 29 delay. So, basayan nyo siya. Meron siyang auto-tune. Ano pala? May nakasulat pala. Sorry. Andito lang pala. 24-bit multi-FX processor. So, ayan. Ito. Parang tunog sub na mga lods. Ayan sub ang tunog. Tapos tunog low. Ganyan yung tunog ng low. Ganda talaga nitong mixer na to. Tsaka mura lang.
Lagyan natin ng audio kasi tatapusin na natin yung video natin. Naghintay ka ba? Wala na. Parang mapupunit yung speaker ko. Wowie Remix. So ayan, nasuro natin masyadong pabayan yung ating video mga lods, ano? At so ayan, at hanggang dito lang, no? So thank you talaga mga lods sa walang sawang suporta sa ating munting channel. Yung gusto mong magpapa-shoutout dyan, comment lang sa baba nating video. Oh, para mapunit yung speaker ko. Wowie Remix. Mahina pa nga ang volume yan. So ayan. Pangamang umiilaw dito yung mga signal, oh. So ito mga lods, at yung gustong magpapa-shoutout dyan ulit, at comment lang sa baba. So yung location po natin mga lods, sa mga gustong magpapa-repair ay Zamboanga City po. Dito lang po, kung malapit ka lang po sa area ko. So meron lang po tayo dyan. Tignan nyo lang description natin. Nandyan po lahat ng details ng aking address. At meron akong number dyan. Facebook, andyan na din. So Diyos mga lods, at thank you sa walang sawang support ulit sa ating munting channel. Parami na talang parami. Diyos mga balos, bye bye. Wowie